If you want to learn something new or useless about the world around you, why don't you try listening to the Banyu Podcast Reflushed on Spotify, Anchor, or any podcast app that you use? Pipe Network presents. Welcome to your unfiltered Tagalog Wrestling Podcast. This is the FTG Show Podcast. So, yeah, it's Friday, and you know what that means. Welcome to your unfiltered Tagalog Wrestling Podcast, and this is the MTJ Show Podcast, a wrestling podcast. Hindi. Ito, sa atin ngayon, this week's podcast. Sabi ko, isi-simplify ko na lang eh. Simplify ko na lang tong episode na to. Because we're going to do a big episode next week. Sobrang laki ng parating natin ng episode no? Next week. Hindi ko ma-justify yung point ko kung bakit mas maliit na episode to ngayon. But, for sure, marami akong i-explain. Eto, bago tayo mag-start, syempre, I want to remind you guys na meron tayong partnership, syempre, dito sa podcast. Kasama na dito, syempre, Podmetrics and Podcast Network Asia. Even though na hindi ako member ng PNA, nakasakop sa kanila yung Podmetrics. So, yeah. So, introduce ko sa inyo NordVPN. Ako kasi nagdo-nerd ako matagal na. Kahit di pa ako nagpo-podcast, naka-nerd na din ako. So, itong NordVPN, para sa kaalaman nyo, nakaka-access kasi to ng mga content na hindi nyo mapapanood o mapapakinggan sa iba't ibang platforms, lalo na sa Disney Plus, na wala pa sa atin, darating pa lang. And you can use a VPN para ma-bypass mo yung access, 'di ba? Para pag ganun na nga. And kung gusto niyo naman kumuha ng NordVPN, pwede niyo gamitin yung aking link na nasa description nitong episode na to, or babanggitin ko na lang podlink.co/BWN. And may naka-promo doon na 2 years na valid. And may plus na 4 months. So, bale, ilang buwan din yun. 2 years plus 4 months. Akalain mo yun, ang laki ng deal yun. Babayaran mo lang siya for $89. Kung i-convert mo sa pesos, 4.5. Makakatipid ka doon actually. Gamitin nyo lang yung link ko, podlink.co/BHX. podlink.co/BWN, and makakawa kayo ng discounts for NordVPN. Yun lang. So, marami tayong pag-uusapan for this week's podcast. So, basically, we're going to do a debunk kung ano yung nangyari sa Queen's Crown Tournament. Tas King of the Ring, magpipredict din tayo tonight sa Crown Jewel pay-per-view kasi Friday ako magdadrop ng episode. So apparently hindi na natin may sasama yung Crown Jewel sa susunod nating episode. So instead, we're going to do a Bound for Glory predictions next week. And magre-review na rin tayo ng G1 doon. Pag napanood ko ang G1. Pucha kasi. And then,
Pag-usapan na rin natin basically yung mga nangyari nga for the past few days. Walang dynamite. Walang dynamite sa Sunday pa. Ang dynamite, Sunday Manila time. So, yun lang. Babawi tayo next week. Malaki-laki yung episode natin next week. So, mag-umpisa na tayo. Malaki-laking explanation to. Mag-uumpisa na ako sa picks ko agad. Kasi, medyo, kaduda-duda tong mga picks ko. Meron kasing nag-react sa akin sa comments section ng podcast. Hindi ko papagalitan. Instead, explain ko na lang kung ano yung side ko o bakit yun ang pinagpipili ko ngayong linggo. No? Bigyan ko to ng justification para maging fair. Unang-una, itong tournament na to is kinda big disappointment for me. Sorry. So, yun. Itong King's Crown and itong isa pang tournament, sobrang laking disappointment sa akin ito. Dahil guys, ito. Hindi ko maseryoso kung paano nangyari yung tournament na to. And hindi ko rin maseryoso bakit andito tong tournament na to in the first place. Actually, I don't know. Based sa nangyari sa latest episode ng SmackDown, marami na rin na-drop. So, na-drop si Liv Morgan, na-drop si Toni Storm. Hindi ko na alam yung iba kasi hindi naman ako nanood ng Raw. Instead, nag-YouTube na lang ako. Hindi ko na pinanood lahat. Kasi, pangit at nakakairita. Sorry guys, yun talaga ang impression ko sa Raw this week. Mamaya ko i-explain kung bakit. Kasi simple lang naman eh. Ito, pero balik tayo sa picks ko muna bago ako mag-react na. So, yung picks ko is, yung match of the week ko is the ladder match ng Rampage, which is pretty good para sa akin. Sobrang ganda lang ng laban na yan. And bonus din doon na binalik nila si Hangman. Ang ganda ng timing ng pagbalik nila kay Hangman Page. At least, makikita natin na pwede na rin mag-challenge si Adam Page for the AEW title. Siguro sa Full Gear, no? Sure naman na sa Full Gear na mangyayari yun. But somehow, hindi natin alam kung ano pa ang mangyayari sa AEW. So, yun muna. Yun muna magiging i-justify natin ngayon. Basta ang alam natin, number 1 contender si Adam Page for the AEW title. And ito na nga, yung explanation ko. Medyo naligo-ligoy ko, pasensya na. Kasi kailangan ko i-explain ng mahaba para mas maintindihan nyo. Bakit ito yung pinik ko over the King's Crown tournament or yung King of the Ring na match between Finn Balor and Cesaro? I love the match. But sabi nga, may paniniwala kasi ako na kung sira na yung isa sa isang tournament, even na may maganda, wala na. Hindi mo na mababago yun. So that's why hindi ko na to sinama sa picks. Ito yung pag-justify ko ng point na to ha. Hindi ko na sinama yon sa pick. Kasi sa tingin ko, kahit isama ko to, hindi magbabago yung hindi magbabago yung tingin ko sa tournament eh. Kahit i-adjust ko pa yung expectation ko, wala. Hindi pa rin mababago. Kasi sa tingin ko, parang nade-degrade na talaga yung King of the Ring. Same doon sa unang beses pa lang na ginawa nilang Queen's Crown. Wala. Yun na yung simpleng justification. That's why hindi ko masyado nagustuhan yung concept nila sa tournament. Mamaya ko na i-explain yung iba about King of the Ring. Yung picks ko muna. Gusto ko yung nangyari sa match kina Hangman kasi daming spots na magaganda na gustuhan ko syempre. And medyo I'm not saying na necessary tong match, but it merong nagawang point tong match na to.
binalik nila si Adam Page on the AEW title picture. So it makes sense. Diba? Kaya dapat talaga ito yun. Speaking of Hangman, si Hangman din yung superstar of the week natin. Kasi sa tingin ko, maganda yung spot niya last week. And syempre, kung hindi ko pinili si Hangman, syempre, baka sabihin nyo bias ako. Yan lang. And then, sa woman of the week is Bianca Belair. Si Bianca kasi, para sa akin, nagustuhan ko yung match niya sa SmackDown. Same sa Raw. Tapos yung nangyari sa kanya sa latest episode ng SmackDown, that segment is pretty good para sa akin. And, yun lang. Basically, yun lang. Yun lang ang picks ko. Sana na-explain ko yung side ko. And, itutuloy ko yung explanation bago tayo mag-commercial na. Mag-explain ako ng isang napakalaking explanation kung bakit hindi ako komportable sa buong King's Crown Tournament. So, mag-umpisa tayo sa SmackDown. Yung mga nangyari sa SmackDown is hindi ako fan nun. Sorry guys. Even na we can say na Sami Zayn, sino pa ba nakapasok? Si Sami Zayn, si Finn Balor, Jinder Mahal, Xavier Woods, nakapasok sila 4 respectively. Kahit sabihin ko na silang 4 is andyan na. Sa tingin ko hindi na talaga hindi na talaga magbabago. So, maggawa na lang tayo ng mathematical logic. Si Sami Zayn, hindi yan nagpupunta ng Saudi events. So, we can say na we can eliminate him from this tournament pa lang. Advance na eh. We can eliminate him in advance. Ewan na lang natin if mababago na yung point of view ni Sami ngayon. Pero we respect kasi kung ano yung paniniwala ni Sami Zayn. Kaya, ayan. Which is obviously, nag-feel na sa slot for a Finn Balor match sa finals ng Saudi event na to. And then, Jinder Mahal versus Xavier Woods. Si Xavier Woods is the fan favorite. Si Jinder, syempre, heel. Kasi heel, most of the time, heel is kasi nananalo sa tournament. Alam niyo naman yun. And isang napakalaking possibility na si Jinder nga ang mananalo ng tournament. So, pag malagayan natin, Balor versus Jinder yung finals. Syempre, maraming magagalit dito. Maraming magpuputakan dito pag nanalo dito si Jinder, syempre maraming magpuputakan dito. But at least andito yung point eh. Kasi most of the time, yung mga nananalo ng King of the Ring is heels. Si Shinsuke alam ko face siya, pero hindi siya yung cliche na dito sa tournament eh. If si Finn naman ang mananalo, parang bawi nila to sa talo niya kay Roman nung Extreme Rules. Kaya medyo 50-50 ako. Mamaya ko na i-explain sa predictions yung mas maganda kong explanation sa match na to. Sa women's side naman, we got Zelina Vega, Carmella, Shayna Baszler, and Doudrop. So basically, this is your Shayna Baszler tournament. Yun lang ang pag-justify ko. Shayna Baszler talaga yung mananalo dito sa Queen's Crown tournament. If may alternative ako, I can say Carmella. Para ma-justify yung queen, yung the most beautiful woman. But I don't think na mananalo siya eh. I think Shayna to. Ayun, so simpleng justification lang on whatever's going on here sa Queen's Crown tournament. Ayoko nang i-recap kung yung nangyari sa matches. Wala na. Ayoko nang i-mention yan. So, pag-usapan na lang natin yung mga disappointing spots and comments ko about Queen's Crown and King of the Ring tournament.
Yung Queen's Crown, gusto ko i-mention, marami na-upset dito kasi may mga matches dito, 1 minute, 2 minute, 2 minutes niya, mas mahaba pa. Minsan marami na-upset. Yung 3 matches sa buong tournament, mas mahaba pa yung entrance ni Roman. And marami na dismaya dun. Even mga former talents. Parang they are saying na disrespect na agad nila yung tournament kahit wala pang winner. No? And then, parang ang ginawa ng WWE, pambawi nila is dinrap nila yung mga matches from Mae Young Classic. Na kahit i-drop nila yun, di nila mababago yung perspective ng tao sa Queen's Crown Tournament. Ato, which is pretty disappointing. And nakaka-upset for me. Pero hindi naman ako mag-expect because WWE yun. Hindi na ako mag-expect. Hindi na rin ako magugulat. So, King's Crown naman, in the other hand, King of the Ring. Hindi ako masyadong mag-expect dito. Kasi number one, same with the woman. Nadidismaya ako kung paano nila niran ng tournament. Kasi medyo random na siya sa akin. We know na yung draft mag-e-effect pa 2 weeks after ng Crown Jewel. Pero parang ito yung point na tangin ng roster yan, ang gulo. Parang yung sobrang gulo ng roster nila, hindi nila magamit-gamit halos lahat. And I think na if itutuloy nila tong ganito hanggang Crown Jewel, sobrang disaster na nun. Sana hindi ganito yung gawin nila lagi. Na. Pero ako kasi sobrang na-upset ako on may isang bagay lang na na-upset ako dito, which is hindi nila napagtapat si Kofi tsaka si Woods. Pero ayos lang din naman kasi cliche na rin sa tournament na to na face versus heel. And heel yung nanalo sa tournament most of the time. So, it justifies my point. Diba? Pero yun na. Sige na. Mag-move on na ako. So, we got Roman Reigns and the Bloodline confrontation nun, yung kay Brock Lesnar. So, yun. Syempre, lumabas si Brock dito. No? Lumabas si Brock dito. And yung, wait lang. Hindi pa lumabas si Brock dito, yung promo dito ni Paul Heyman, sobrang alam mo yun na makatotohanan pag papanoorin mo siya. Sobrang sobrang legit. And we can say na Paul Heyman is one of the best mic guys talaga ever. Anywhere. Even AEW. Hindi mo talaga pwedeng alisin si Paul Heyman sa listahan when it comes to promos and everything. Yun ang nag-justify sa lahat na Paul Heyman is the motherfucking best when it comes to ring, mic ring, promos, and everything. Kahit sino pa yung mouthpiece niya, wala. Nagagawa niyang ginto. Yung bronze. Ganun lang. Simple. Ayun na nga, sige. Pag-usapan. Ayoko nang tirahin itong tournament kasi nakaka-upset. Sadyang nakaka-upset na itong tournament kung paano nila tinatrato yung tournament na to in general. Ayoko na. Tapos, wala na akong Sige, bigyan ko pa rin ng chance tong Cesaro versus Balor. Kasi ito yung pina-point out niya sa akin sa comments sa podcast. Sige, point out ko to. I love the match. However, medyo nag 50-50 ako dito. Una, parang gusto ko manalo si Cesaro kasi wala pa siyang matinong accomplishment this year beside bearing Seth Rollins sa WrestleMania. Finn Balor, ilang beses siya nag-challenge sa title, which is few times din. Kaya medyo nag 50-50 ako.
sa pag-predict dito. But overall, I love the match. Ang problema ko lang is kung nag-deliver tong dalawa, itong tournament, no. Sorry. Mm-mm. And ito na. Gusto ko pang i-point out to. Kasi sobrang importante nitong ano na to. So, challenge ni Edge si Rollins inside Hell in a Cell. Ito na rin yung huling segment for this week's SmackDown. So, I can say, well done, WWE. Well done. Nagamit nyo rin yung putang inang Hell in a Cell on a perfect purpose. Well done. Dahil seryoso, well done. Kasi sa tingin ko, nagamit nila ng may sense to ngayon. Kumpara sa mga matches noong June, tama ba? Yung yung kay Roman, yung kay Rey Mysterio, yung kay Drew, kay Lashley, at saka yung ano pa ba ang title matches doon. Hindi ko natanda yung mga title matches noon eh. Basta para sa akin, ito yung proper way to settle a feud and also a proper way to settle the feud basically. And kung paano dapat gamitin ng isang Hell in a Cell, which is pretty obvious na dapat ganito. No? I swear, kung may papanoorin ako sa Saudi event na to, isa to sa mga dapat panoorin sa buong pay-per-view na to. Sige, let's move on to Monday Night Raw before we're going to the commercial break. Medyo mahaba na yung sinabi ko dito kasi 20 minutes na tong clock natin. Pag-usapan na lang natin ng simple na lumabas si Drew and then ay na nga parang nagharap sila na Big E and then later on ayun na trash talk na sila and lumabas dito ang The Usos. Hindi ako fan na parang gumugulo, nagiging random yung mga bookings at some point na parang ginagago na lang yung paggamit sa bloodline. Parang ganun. Hindi lang ako fan. Parang puwersa silang sobrang cliche din ito eh. Parang hindi na siya nagwo-work sa akin as a fan. Pero sa iba siguro nag-work. Pero mag-agree ako na sobrang ganda ng promo dito ni Big E. And ang kata-kata lang, nagdududa ako dito at some point kasi hindi nila tulungan si Big E. Yan lang. And then, hindi ko na kailangan i-point out on tournament, yung Ricochet versus Woods. Sobrang ganda ng laban na yun. I love the match. And gusto ko rin i-point out na nag-turn si Mustafa Ali kay Mansoor. That's a good match. Personal opinion. Maganda-ganda yung lab. Hindi eh. Sorry guys. Maganda yung laban. Pero, 2 minutes lang eh. Tangina. Ganda na ba yung wrestling nyo ngayon? Sorry guys, nai-insulto ako sa ganun. At some point, parang di na nila sa seryoso yung wrestling eh. Sabihin natin, si Mansoor is nag-grow pa siya para sa akin. Si Ali, si Benjamin, si Alexander, sobrang galing nila. Kaya nila mag-steal ng show, everything. And wala nga natulong kung tutusin ako, nag-justify lang dito yung heel turn ni Mustafa eh. Diba? Nag-turn lang dito si Ali. And yun lang talaga ang purpose nito. And then ayun na nga, we got the Shayna Baszler, Dana Brooke thing. So basically that's your match for the Shayna Baszler tournament. Yun lang. Wala na akong comment. Ayoko na masyado magano. Pero obvious na tayo na ibubuk lang tong tournament just to put Shayna over.
Yun lang yun lang ang nakikita kong purpose itong tournament na 'to, eh. Eto, move on tayo. So, Jeff Hardy versus Austin Theory. Ewan ko ba't ang dami nagre-react dito. Eto, I love Jeff Hardy, but tama yung ginawa nila dito. Pinut over ni Hardy si Austin Theory. I love kung ano yung ginawa ng dito. Ewan ko ba't ang daming galit na galit dito, eh. Mm. Ang problema ko lang talaga is ba't paikli ng paikli yung laban nila. Maganda sana 'to, eh, itong Hardy versus Theory, maganda sana 'to. Kaya lang ano, eh, ang naumay ako sa isang part na lumabas ngayon 24/7 shenanigans, bullshit. Wala, sobrang nag-letdown ako bigla. Ayan, so sige. Ito, gusto ko pa i-point out ulit, kung bakit si Jinder talaga yung gusto ko maging King of the Ring. Hindi nila na-appreciate si Jinder. Hindi nila bibigyan ng credit to. I can say na marami magagalit kay Jinder o sa WWE if gagawin nilang king si Jinder, but at some point it makes sense talaga. Para sa akin, nagma-make sense talaga to, eh. In terms of the booking, in terms of kung paano dapat i-book ang King of the Ring, Jinder has everything. Di siya popular because hindi nila inaayos yung character. Magaling siya, eh. Oh, I can say na Jinder is good in the ring. Yes. Kahit sabihin ko, Jinder mahal is a good wrestler. I can say that all day. And wala kayong magagawa sa akin about that. Hindi niya ako pipigilan doon. But, ang problema ko lang is Finn Balor talaga, eh. Si Finn Balor na yung sa tingin ko makakatapat niya sa tournament. If Finn Balor loses to Jinder, that's a 50-50 situation, eh. And pero sayang lang sa akin na hindi naglaban si Woods sa Kofi Kingston. Sobrang sayang lang. Pero okay lang din. Given na yun. Ayan na. So, sige. So, magbubuo na lang tayo sa main event. That's the Usos versus Big E and Drew McIntyre. So, simplahan na lang natin. Maganda tong laban. Pero sa tingin ko, ang naging highlight lang dito. So, ang highlight lang dito is yung brawlan nila pagkatapos ng match. Yun lang ang important highlight dito, yun nagharap sila. And hindi na bago itong cliche na to, eh. Na maghaharap sila and then after the match mag-brawl. Hindi na bago to, eh. And hindi na ako magugulat na pagkatapos itong road na to na parating, wala, magbabrawl lang dito si Big E tsaka si Drew. Instead of doing this bullshit pa ulit. And yun lang basically. Ito, recap ko na lang. Maraming forgettable spots dito sa episode na to. Kung may papanoorin kayo sa this week's episode, siguro yung kay Ricochet tsaka kay Woods. Panoorin mo din yung ano pa ba? Panoorin mo rin yung kay Theory tsaka kay Jeff Hardy. Kasi para sa akin maganda yung booking nila dito. And yung sa harapan nila Shane. Wait. Ipa-plus ko pala to Charlotte, Sasha, Bianca, and Becky Ting. Pa-plus ko to. Kasi dagdag ko to. Maganda rin ang kanalabasan dito. However, double DQ, that's bullshit. Yun lang ang habulin nyo for this week's Raw. And yun, medyo marami na ako sinabi for the first half of the show. We're going to take a break and when we come back, we're going to do a NXT 2.0 review and yung top questions, and I'm going to do a small commentary lang about what's going on. Di ko na alam kung ano yung gusto kong ipalabas. Pero pag-uusapan natin dito is the King's Crown Tournament. Medyo lalaliman natin ng commentary
yung ano na yan, na we're going to take a break. Gusto niya bang malaman kung paano kami nakikipag-collab sa mga brands in the MT Show podcast? We use Podmetrics, the easiest way to monetize your podcast. If meron kang podcast, sign up now at podmetrics.co and use my code DMTGShowPod to get full control on how you monetize your show regarding of its size. Again, sign up now at podmetrics.co and use my code DMTGShowPod. If you're an advertiser who wants to collab with us, head on over to advertiser.podmetrics.co and fill up the form. Again, Podmetrics, the easiest way to monetize your podcast. So yun, we're back. It's time for your NXT 2.0 review for this week's NXT. And ito, pansin natin, itong episode na to is binibuildan nila yung show for Halloween Havoc na mangyayari in October. The future episode of NXT 2.0. So, sige. Ang gagawin natin dito is we're going to do justifications na lang. So, pag-usapan natin yung cash-in ni Carmelo Hayes. I love this cash-in na ginawa nila na parang ginawa nilang briefcase to ngayon. And gusto ko yung ganong way. Dapat kung pwede ganito na lang lagi. Para nagbumukhang unpredictable yung contract na to. At least, nagamit na ng tama kahit pa paano tong ano na to. So, I love the Tyro change and maniwala kayo sa hindi. Lahat ng champions ngayon ng NXT is the past, present, and future ng NXT. So, let's start with the past. Si Ciampa, yung present nila ngayon is MSK and Raquel. Hindi ko na isama si Iyo kasi matagal na si Iyo. Si Zoe Stark is bago pa lang. So, hindi ko na rin siya sinama. And then, yung future, I think, at some point, magiging NXT champion din si Carmelo Hayes, which is pretty good. And si Roderick Strong, I can say na rin siya. Pass na din siya. Ayan, so I love this match. Although, Swerve Scott versus Santos Escobar, maganda yung ginawa nila dito na kung paano nila i-keep out si Swerve. Kasi diba na-drop na nga ang hit row papuntang SmackDown. And sobrang ganda ng way nila dito sa pag-keep kay Carmelo Hayes. Which is makes sense. At the same time, na-justify natin yung point. That's why ilalayo na nila sa eksena para maganda na siguro sila Carmelo Hayes papuntang may roster. So it makes sense to me. So sige, pag-usapan din natin yung Ciampa versus Joe Gacy. Yung na Snowflakes era na naman ni Joe Gacy. Parang pansin ko since the promo since hindi ko natanda kung kailan. Wala na nag-downgrade na yung promo dito ni Joe Gacy. At para sa akin, that's pretty good. Si Harland nagparamdam na din dito sa tingin ko. At some point, magiging champion din yan. Pero ito, pag-usapan natin, Ciampa versus Gacy is a good match. And yung pagbibuild nila kay Harland, alam mo yung sobrang tawag dito. Sobrang ganda ng pagbibuild nila sa kanya. And at least nagmumukha siyang threat at the same time. Parang ready na siya mag-main roster na ganun. Na build. Pero I don't think na ganun. Pero I can say na ganun ang gagawin nila sa kanya in the future. And then, ito yung justification ko kay Gacy. Magaling siya eh. Magaling siya. Pero, pangit pa din talaga yung gimmick niya para sa akin. Sorry. Pangit pa rin talaga yung gimmick. Pero, pagpasok ni Harland, I love that shit.
And parang mas unique siya sa akin. Ang dating sa akin. Parang yung pagpasok ni Braun Breaker dito, parang it's kinda random, medyo obvious din. Pero at least nabibid nila kahit paano. Gusto ko makita tuloy na lumaban si Braun Breaker kay Gacy din. Parang magka justification. Sino ba yung better champion, ganun. And yun lang. And then, Jesus Christ. So, na-official na din yung match between Mandy Rose and Raquel Gonzalez sa Halloween Havoc. And then, pero si Raquel, sinabi niya na yung match is ito yung first spin the wheel, make the deal match versus Mandy nga. First match for this year's Halloween Havoc aside from the championing. And itong promo na to nila, it looks, ito na same lang din At some point, naboboard na rin ako naboboring na rin ako Except kay Mandy, except kay Mandy Rose. I love kung paano nila i-build si Mandy, but yung pag-build nila ng mga pag-gana nila sa mga promos, that's shit. Ito, medyo mag-move na rin tayo, so pa ba kailangan natin i-point out? Parang halos wala na Wala na. Wala na akong kailangan i-point out halos. Pero ito, sabihin ko na lang, Von Wagner and KOR versus Pete Dunne and Rich Holland. That's a good match. Personal opinion. And, ayan. I swear that's a good match para sa akin. Para lang binibuild nila at the same time si Von Wagner. And, kailangan lang mag-form ng kanyang solid signature, ganun. And yung mga movesets niya. Yun lang. And it's basically yun lang Wala na akong masyado nakikita ang big deal for this week's NXT 2.0. Kung may papanoorin kaya sa NXT 2.0, tandaan nyo na lang to. Panoorin nyo unang-una yung match between Isaiah Swerve tsaka ni Santos Escobar. And then yung cash in. That's a good match. That's a good moment para kay Carmelo Hayes. And basically yun lang. Pag-usapan na lang natin ng konti yung rumor sa AEW. Kasi plano na nila gumawa ng parang WWE Network na platform. Pero kung tatanungin nyo ako kung saan maganda ilagay, I can say na mas maganda ilagay ito sa sa tawag ba dito? Discovery Plus. Kasi parang same lang din sa kung anong meron sa India. Kasi sa India ganun na Discovery Plus yung platform nila para sa EW programming. No? And I can say na para sa akin magtataas lalo yung sales ng Discovery Plus. So far, tagilid yung nila dito sa atin. Murang-mura yung Discovery Plus sa atin Discovery Plus. So Discovery Plus so far is $129 for 1 year. Which is a good deal. Para sa akin good deal yun. 130 kasi. Tapos babayaran mo na yung 1 year. Para sa akin, good shit na yun for me. Although, hindi ako fan ng programming for now. Siguro, di ko muna husgahan ng matindi. And, ito pa, isa pang rumor report. Baka daw walang TLC ngayong taon. Marami nagre-report na providers like Fightful, na baka daw i-cancel ang TLC ngayong taon kasi gusto ng WWE na ibigay yung build-up sa pay-per-view nila on January 1, which is the day 1 pay-per-view. For me, ito, I can say na random na nga yung pay-per-view nila on January 1. Hindi ko pa rin makuha yung point why they're going to drop TLC this year. Parang ang labo lang. At the bright side naman, I can say na makapag-build up sila ng better stories for the day 1 pay-per-view. But knowing WWE, they're not going to do that. Sige na.
Eto na, we're going to do predictions for Crown Jewel since hindi na nga natin makatackle to on Friday next week. Siguro, ayun nga, hindi natin siya matatackle for Friday next week. Bale, ang gagawin na lang natin, pagkasamahin natin yung review ng Crown Jewel at saka ng Bound for Glory na okay na yun. Ganun na yung gagawin ko for next 2 weeks. Mamaya, i-explain ko na lang kung ano yung magiging timeline natin sa ibang pagkakataon. Pero ito, let's do the predictions for this year's Crown Jewel pay-per-view bago pa ako mag-komentaryo. Mahaba kasi yung gusto ko i-commentary and mahaba rin yung gusto ko iparating about the tournament. So, let's start with the Roman Reigns versus Brock Lesnar for the Universal Championship. I can say this is the first and last match for Brock Lesnar. So, I think Roman Reigns will win this match. Easy. And then meron pa dito ang triple threat match for the SmackDown Women's title. So, I think it's either Becky or Bianca will win the title. Then, mag-switch na lang siya sa mga nasa SmackDown. But meron din akong feeling that Sasha will win the title without pinning Becky para kahit paano makip siya, maging safe pa din siya. And then, we got RK Bro versus AJ Styles and Omos. I think if they're going to break Omos and Styles, last week pa dapat eh. Hindi ngayon eh. Sabihin ko sana na if magbe-break, kung may time para mag-break up sila, ito na yun eh. Pero hindi. Last week pa dapat nung natalo pa sila sa RK Bro. Yun na. So I think RK Bro will win the title. And then Big E versus Drew McIntyre WWE Championship match. It's kind of obvious. Big E. And then, so it's Goldberg versus Bobby Lashley in a no-holds-barred match. The only thing here is, rest in peace, Goldberg. Lashley will win this match. And then, ayun na nga, Hell in a Cell match. Edge versus Seth Rollins. I think, if gusto nila isettle na for good tong feud, Seth should win this feud. Put over na yon at the same time. Wala naman na dapat patanayan si Edge. So that's why I think Rollins should settle this feud once and for all. Para medyo magkaroon din siya ng magandang push pagkatapos ito, di ba? Ayan. So I can say Edge will lose to Seth. And then Mansoor versus Mustafa Ali. I think Mansoor will win obviously because it's a Saudi event. And then, ito na, pag-usapan na natin King of the Ring tournament. So, Sami Zayn or Finn Balor versus Jinder Mahal or Xavier Woods. I can say na Finn Balor versus Jinder Mahal with Jinder Mahal winning the tournament. Because, alam mo na yung logic pag King of the Ring. And then, Queen's Crown tournament. Regardless on who is the winners, sining winners, regardless na, Shayna Baszler. That's it. That's it for our predictions for Crown Jewel pay-per-view. And pagbalik natin, siguro we're going to do a small commentary on this year's King's Crown tournament. Siguro, kailangan lang natin bigyan ng medyo mahabang explanation yung Queen's Crown tournament. And we will come back. And for now, let's check our podcast here on Pipe Network. I like to have a good time when I listen to my horror podcast. Her left arm Oh, was that's chopped so. off. Oh my god, really? Caused a panic all over the Prolonged country. their deaths for like months and The months. frightening, alarming, real-life tales show is my horror podcast. My horror podcast. That's Give it? pause it. This 'cause- is your scary part. Be scared and laugh hard with the frightening, alarming, real-life tales show. Every Friday on all major podcasting platforms. Don't say I didn't warn you. We're back. And ayan, bago tayo pala magpatuloy, medyo konting plug muna tayo. So,
malapit na po ang 11/11 sales. Medyo matagal pa naman pero malapit-lapit na rin yan. So, if you want to support our podcast, please use my links on the description below for Shopee and Lazada. So that's podlink.co/bhx for Shopee and podlink.co/6gs for Lazada. Yun lang. So, balik tayo sa Queens and Kings tournament. Queen's Crown and King of the Ring tournament. Sa mga nakalipas na ilang taon, masyado na tayong nagkaroon ng iba't ibang winners na sa tingin natin ay deserving, in my opinion, sa nasabing torneo na ito, King of the Ring. May punto pa nga na ang mga nananalo sa tournament na ito ay nakakakuha ng shot for the WWE Championship. But for now, wala na itong reward aside sa trophy and sa crown. Yun lang ang reward ngayon, which is pretty disappointing para sa akin. And ang medyo pagkakamali pa nila ngayon at sa mga nakaraan at sa mga recent tournament nila is hindi na nila naseseryoso yung buong tournament. And isa pa, alam natin kung paano maggawa ng tournament ng WWE. At some point, malalaman mo na rin na same old crap nitong mga pinaggagawa nila because of the limitations ng PG. Pero, balik-balik na rin man natin ang mundo. Nag-degrade na ang King of the Ring. Hindi na ito yung same King of the Ring na kung saan nanalo si Stone Cold Steve Austin. Hindi na rin ito yung same King of the Ring na kung saan mas nakilala si Sheamus, mas nakilala si Booker T, mas nakilala si Brock Lesnar, mas nakilala si Corbin. I can say Corbin din kasi maganda rin yung run niya sa tournament. And based sa mga nakikita natin sa buong tournament so far, sobrang disappointing na tong tournament na to. Pero hanga ako sa WWE. Naisip pa nila na ilagay itong tournament na ito despite the fact na medyo mess pa yung roster nila. Sana I wish din nung una pa lang na inisip nila tong tournament na ito na ibalik. At ginawa na lang to after ng Crown Jewel. May sense pa kahit paano. Hindi rin naman natin kailangan na every year may brand supremacy. Diba? Tama ba ako? And putting King of the Ring Finals and Queen's Crown sa Survivor Series, maybe may sense siya para sa akin. Not because alam na natin na disappointing na yung outcomes, kundi dahil mas ma-justify natin at mas mabibuild up pa yung mga matches for those tournaments. In the other hand, Queen's Crown Tournament. Marami pong na-upset na wrestlers, especially former talents, about this whole tournament. Maraming nagja-justify na mas mahaba pa daw yung mga entrances kaysa sa iba't ibang laban. Although hindi natin alam kung ano ba talaga ang dahilan nito, and hindi rin natin alam kung ano ba ang pinapalabas sa atin ng WWE about this whole tournament. Kaya nasasabi ko na Shayna Baszler tournament na lang ito. Kasi
medyo obvious naman sa mga naging actions niya sa Raw recently. And hindi ito nanunumbalik at hindi rin magbabagong opinion ko dito. Not because hater ako ng ibang talent. Siguro, ito lang yung pinubok nila right now. Pero, bagamat alam na natin kung sino-sino yung mananalo. Bago ko tapusin itong komentaryo ko, hindi na magbabago yung tingin nila sa Queen's Crown. Kahit lapagan mo pa na sandamakmak na women's match itong social media ng WWE and their platforms, I don't think na kahit ilapag mo isang daang matches, hindi mo na mababago yung imahe ng tournament na to. Sa King of the Ring naman, we can respect the tournament pa din. Pero, hindi na ito yung kagaya ng dati. Sana lang ang mga mananalo sa King and Queen tournaments na ito ay magkaroon ng title shot. Huwag sana babuin ang kanilang mga run kagaya ng ginawa nila kay Corbin. Yung ginawa nila kay Corbin, that's a big disappointment kasi ito sa akin lang to. Yung ginawa nila kay Corbin, that's a big disappointment. Ang magandang highlight lang nito is yung feud niya versus Roman Reigns. The rest, yun lang eh. Naging relevant na lang ulit yung kanyang run pagkatapos i-drop niya yun kay Shinsuke Nakamura. And wala na, di rin naman nagtagal kay Shinsuke kasi binalik niya na nga yung crown. Kaya hindi natin masisisi. Pero sige, wakasan na natin to kasi medyo mahaba na. Like what I said earlier, kahit ano pang pambababoy na gawin mo sa tournament na ito, gawin nila sa tournament na ito, hindi na nito mababago yung imahe ng tournament na ito. Marami man ang magalit, pero hindi na lang mababago ang imahe nito. That Queen's Crown tournament is a big trash, and kung paano na patakbuhin to is a big trash. King of the Ring so far, okay, acceptable. That's my point of view. Yun lang. So, masyado na akong madami sinasabi. So, doon na lang tayo sa ating huling segment for this week's podcast. Pag-usapan natin yung tao ba dito? Meron kasing, ano bang tawag dito? Meron tayong question for the, ba tawag dito? Nakalimutan ko yung question natin eh. Ano ba yung worst decision ng WWE sa booking nila for the past decade? Siguro magbabasa tayo ng comments sa ilang mga comment section. Siguro mag-umpisa tayo sa SGP. So sabi ni Waki, so obviously Undertaker losing the streak. Mag-agree ako dito talaga. Same with Jack Labrador. Si Michael Laurin, Punk losing to Triple H in 2011. Carl Barros Escobar, same with those two earlier, Waki and Jack. Taker got 2 losses. And yung kay Isaac Iglesias, yung Rey Mysterio set feud. Same with, kung ano ba yung mga sinabi niya, end of the brand split. I think ito yung tinutukoy niya dito, yung first brand split. And then Cena joining Nexus, Authority taking over WWE, and yung nag-quit si Batista. Sabi din dito, House of Horrors match. Carl Batumbakal, Asuka losing her streak to Charlotte. George Pastor, yung both
Royal Rumble winners losing at WrestleMania Royal Rumble 2018. So it's Shinsuke Nakamura and Asuka, and then sabi ni Aaron, Bray Wyatt and Saudi. Ano ba tutukoy niya dito? I think yung dalawang spots. So it's the Goldberg bullshit and the Fiend crap doon sa tournament. And medyo basahin ko na lang yun sa post kasi medyo mahaba na tong episode natin. Bago ako magsalita ng aking sariling thoughts about this whole question. Yung question na to for this week's podcast. So, sa akin muna. Ito, magbabasa muna ulit ako. Yung Luigi Ginto Nexus daw, tsaka yung The Core, yung pag-broke nila sa stable. Sabi naman ni Martin of Jabber Talk and other podcasts, so jobbing CM Punk to Triple H and Kevin Nash during the Summer of Punk in 2011. Like, what the fuck? What's the point of that? Plus, dagdag din natin yung sinabi ni Adrian Yap dito na jobbing to The Rock at the Royal Rumble and turning him heel weeks before. And sabi naman ni Joko dito, Bray Wyatt's career. Ayun, sabi naman ni Migs dito, so not turning Rock Cena 29 into a triple threat with CM Punk. And then Team WWE beating Nexus in SummerSlam 2010. And then yung 2 Goldberg matches, The Fiend and Kevin Owens, and Randy Orton beating Christian 2 days after Christian winning the world title. Also sabi ni Rob Andrew dito, Rey Mysterio winning the WWE Championship only to lose to John Cena 2 hours later to CM Punk for CM Punk to return from a 1-week leave. And yung Hell in a Cell, of course. Ayun, sabi naman ni Rom, Damian Sandow losing to Cena after cashing in his Money in the Bank. Tapos yung WrestleMania 27 that pinasok si Christian sa world title match. Ito sa'yo, naisip ko na main events ng WrestleMania 27, JDR Christian. And then Miz and Morrison, WWE Championship, Rock versus Cena, wala ng 1 year na build-up parang yung Rock Hogan Part 1. Sabi naman ni John Peter Bautista Nexus, Summer of Punk, John Moxley, Dian Bros. And then, sabi ni Jeb Regala, obviously Seth versus Fiend. Alam na natin lahat kung ano yung disaster na nangyari sa pay-per-view na to. So, ayoko nang komento niya. Sabi naman ni Julian CB dito, from, ano ba podcast nito? Di ko tanda podcast nito eh. Basta yun na yan. Mamaya, figure out ko na lang. Sabi niya, basically, last Monday's Raw. Ito na nga, in-review natin. Sobrang basura. Ba't ko pa binigyan ng mahabang espasyo nito sa episode natin? Sige na. Masyado na akong madaming sinabi, pero gusto ko na i-point out yung akin. Sige. Mag-agree ako sa iba dito na yung sa Nexus, yung kay Taker, syempre yung sa kay Fiend, Hell in a Cell, just yung kay Goldberg. Mag-agree talaga ako dito. Dagdag ko din dito yung pagbalik ni Shawn Michaels, yung pag-unretire niya. That's a disrespectful bullshit para sa akin. Pero yung, siguro I can say the worst decision. I can say that Undertaker losing to Roman Reigns at WrestleMania 33. Pero yung 30 is medyo agree ako doon kasi Brock lang talaga dapat ang makaka-destroy ng streak, not Roman fucking Reigns. And then syempre, singit ko na din yung Shawn Michaels na nag-unretire siya just for this fucking Saudi event. And yun lang. Basically yun lang. Nasabi ko na yung mga picks ko kanina. So basically that's it for this week's podcast. Follow the podcast on all of the social media platforms, Facebook, Twitter, Instagram, Twitch, and TikTok at the MTG Show Pod. You can support the podcast
by listening to this podcast every week, every Fridays on your favorite podcast platforms. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, Deezer, Facebook Podcast. Sa Facebook, tingnan nyo muna yung Facebook page, The MTA Show Podcast. Hanapin nyo doon yung section na podcast. Pero unfortunately, wala pa to sa Pilipinas. And if you're listening to Spotify, please press the bell para maging updated ka, notify ka sa mga susunod na episodes dito sa podcast. Also, you can follow Pipe Network on all of the social media platforms, Facebook, Twitter, Instagram, Twitch, and on TikTok at Pipe Network. And you can visit pipenetwork.co for more Pipe Network shows. And my personal social media platforms at AG Penera on Twitter and Instagram. So that's it for episode number 73 of this podcast. Yun lang, stay safe, stay reso, register to vote, magpabaksin na kayo, and I hope na by May 2022, you can pick kung sino yung pinaka best for business and yung sa tingin nyo na magbabago sa ating bayan, hindi yung kurap, hindi rin yung walang haya, hindi rin yung peke, at higit sa lahat, yung pagkakatiwalaan natin until the end of his or her term. So, yeah, that's it. Stay safe, stay reso. See you on the next episode. Peace.